Game na. Magandang umaga, hindi mga bata. Magandang umaga din po. Bago magsimpo ay pakiayos mo na ang mga upuan at pakipulot ng mga bata. Ngayong araw ay magkakaroon tayo ng pagpapatuloy ng ating talakayan na naroroong titulo kasangkamang mapanitikan na nagbibigay ay iyong sa akda. Pero bago ang lahat, meron tayo mga alisin sa loob ng silid-aralan. Pakibasa ang mga. Ang guro sa unahan. Makinig sa guro habang nagsasalita. Makilahok sa oras ng talakayan. Itaas ang mga kamay unahan sumagot. Maghintay ng tao sa pagsagot sa klase. Masiyahan sa pag-aaral at makakuha ng bagong kaalaman. Nawaay ninyong maunawaan ang ating mga alisin at inyong masunod. Bago ang lahat, bago tayo tumako sa ating talakayan, ano muna ang nakaraang pagtatalakay na inyong nalaman? Okay? Ang mga oras na uwi na sa akin, hindi na nagkaroon ng mga ito sa akin. Okay. Sino ang makapagbibigay ng halimbawa ng sinabi ni Chef? Joanna. Sa matibawang nito ay maliit lang. Galing. Tasha. Galing. Elizabeth. Ang bibigyan ng mga kasama. Tama. Ang pag-aaralan natin ngayon ay patungkol sa kasangkamang pampanitikan na nagbibigay ay mga sakta. Ang una ay ang estetika. Maria, pakibasa. Estetika. Estetika, nanggaling sa salitang Griego, aesthesis, na nangangahulugang pakiramdam at dating ng anumang persepsyon sa mga sentido, palabas o panloob ng tao. Ang estetika ay ang pakiramdam o yung mga nararamdaman natin sa ating katawan. Ito man ay panlabas sa panloob ng isang tao. May dalawang uri ng sentido ng tao. Ang una ay ang external sense or sentido panlabas. Princess Anne, pakibasa. Ito ay ang paningin, pagdinig, pang-amoy, panlasa at pansalan. Ito, ang external sense ay ito yung mga sense natin sa labas ng ating katawan. Ang ating paningin sa mata, padinig sa tenga, pang-amoy sa ilong, panlasa sa dila, at ang pansalat o ang pangdama. Ang pangalawa ay ang internal sense or sentido panloob. Medellin, pakibasa. Ito ay ang impresyon, pagpuli, memorya,
nilalaman. Mrs. Joy, Nilalaman, tumutukoy sa tauhan, tagpuan, suliraning aksyon at tema. ang nilalaman ay tumutukoy sa tauhan, tagpuan, suliraning, aksyon, at tema. Ang isang halimbawa nito ay ang paglalakbay ni Juan. Nabasa ba ninyo? Ang nilalaman ay tumutukoy sa tauhan, tagpuan, suliraning, aksyon, at tema. Meron akong sinend na halimbawa ng nilalaman na tumutukoy sa tauhan, tagpuan, suliraning, aksyon, at tema. At ito ay ang alamat ng ni Maria Makiling. Nabasa ba ninyo? Sa kwento ay sa alamat, sino-sino ang mga tauhan doon? Joanna? Maria. Sino pa? Ano ba? Ang sunod ay ang tagpuan. Saan ang tagpuan ng alamat? Okay. Nalalawigan ng galug. Ready? Ang suliraning ng alamat. O ang problem. Ang aksyon. At ang tema. Ang sunod naman ay ang istruktura. Ang sunod ay ang istruktura. Yan, pakibasa. Bibigyan talaga ng talagang palitan at pagkakahanay ng mga kaibigan. Sa istruktura dito makikita yung simula, gitna, upas, at yung pagkakalahad ng akda, yung pagkakasunod-sunod ng pangyayari na merong simula or introduction ng kwento, ang gitna, at ang wakas. Ang sunod ay ang tono. Princess na Tono. Ang nagsasabi kung walang salubin na nakapaloob sa teksto. dito sa tono nito mararamdaman ng mga babasa yung damdamin o salungin ng isang
dito sa leksyon ay pinapahayag na manunulat sa magbabasa yung mga makabuluhan na salita na dapat unawain at intindihin ng magbabasa niya. Unawaan ba? Ang sunod ay ang kasangkapang pang-retorika. Maria, pakipasa. Sa sinendong picture, ganito halimbawa na kasangkapang pang-retorika. Ang simula, ang una ay ang pagbibigay ng tutulan o definisyon. Kita ba ninyo? Ang halimbawa nito ay ang pelikulang The Gifted. Alam ba ninyo ang pelikulang The Gifted? Sa isang scenario doon, yung nagdi-discuss yung guro about sa utak, binibigyan ng definisyon ng dalawang magkaibigan na si Zoe at si Aisha. Ang utak, halimbawa na lamang ay para saan ang kaliwang bahagi ng utak at ang kanang bahagi ng utak. Ang isa pa ay kung gaano kabigat ang utak at ano ang ginagawa ng kaliwang utak at ang kanang utak. Ang sunod ay ang pag-iisa-isa. Meron diyang script na nakuha ko sa pelikulang That's Kita Oslamba taong 1998. Sino ang maaaring magbasa nito? Wala eh. Yan. Ito ang isa sa lalaki. Si ikaw yung ikaw yung babae. Okay tayo. Makinig sa kanilang dalawa. Guys, Diretsahin mo ako, dahil hindi ko kaya pasahin kung anong nandiyan sa utak mo. Kung galit ka, sabihin mo sa akin kung bakit. Kung nasaktan kita sa panin mo, sige, ganyan mo, tatagap ko lang ang kaibigan mo. Oh yes! Kaibigan mo. Kaibigan mo lang ako. And that's all it never was meant to me. Your best friend. Diretsahin mo ako, dahil hindi ko kaya basahin kung anong nandiyan sa utak mo. Kung galit ka, sabihin mo sa akin kung bakit. Kung nasaktan kita, sampalin mo ako. Sige, ganyan mo ako. Matatanggap ko lahat dahil kaibigan mo ako. Oh yes! Kaibigan mo. Kaibigan mo lang ako. And that's all I never was to you, Ned. Your best friend, takbuhan mo lang kapag may problema ka. Tagasunod, tagabigay ng advice, tagainduron, tagagawa ng assignment, tagapagpatawa mo. Kapag nalulungkot ka. Tagatanggap ng kahit ano, maraming diyan ko to.
basahin mo ano dyan sa utak mo. Kung galit ka, sabihin mo. Sabihin mo sa akin kung bakit. Kung nasaktan kita, sabalin mo ako. Sige, gantihan mo ako. Tatanggap ko dahil kaibigan mo ako eh. Oh yes! Kaibigan mo lang ako. And that, kaibigan mo lang ako. And that's all I never was to you, Ned. Your best friend. Takbuhan mo kapag may problema ka. Tagasunod. Tagabigay ng advice. Taga-enroll. Tagagawa ng assignment. Tagapagpatawa kapag nalulungkot ka. Tagatanggap sa kahit ano. And I was told that I make the biggest mistake that I fall in love with my best friend. Kahit hindi mo kaya makita na, hindi mo kaya makita eh. Kahit kailan, hindi mo kaya mahalin na kayo dito sa kaibigan. Nagawa ba ninyo ang pag-iisa-isa? May laman din Ginawa ko kayo. na. Parang maganda kay Ate Maria yun. Ang pag-iisa-isa ay describe ni Joanna o ni Seth. Ang babae, salitang best friend na sa kanyang kaibigan. Ang sunod ay ang pagtutulad o similitude. Ang pagtutulad ay halimbawa nito kaya ang pag-ibig ko ay parang tubig, walang lasa. Sinilitude ko yung pag-ibig sa tubig. Ayoko na pa. Sino meron pang halimbawa? Sila eh. Halimbawa ng pagtutulad o similitude. Sige, paano? Pwede naman kayo ibang Ang intelligent Joy ay kasing hindi ng great man. magaling, pero may konting Ken? Ba't hindi ka? Meron ka? Yan. Ang boses ng aking nanay sa tuloy umaga parang nalulung palakang palak. Mahusay, Benedict. Halimbawa ng pagtutulad. Tutulad. Sige. Kaya ay parang kalabaw. Mahusay. Magawa ng pagtutulad. Ang sunod ay ang sanhi at bunga. Familiar ba kayo sa sanhi at bunga?
Joanna, anong karapatan? Ang mga gamit na ginamit, gamit sa talintay na nagmamayaman sa amin, buluhan at hinggalan. Ang kasangkapang metaphorical ay ito yung tumutukoy sa tayutay na nagpapayaman sa isang akda. Katulad din ito ng panretorika, gumagamit ng simile, personification, metaphor, at metonomy. Ang sunod ay ang salawikay. Melvin, pakibasa. Sa wikain, buti ng mga kaisipan na ang kayunin ay pagbigay ng mga higit sa kailangan. Ang salawikain ay ito yung nagkakaroon ang nakapagbibigay ng magandang asal sa mga bata. At tumatak din ito at ito rin ay madaling maunawaan dahil kung ano yung salitang ginamit dun sa salawikain ay siya rin yung kahulugan ng salawikain. Meron akong mga halimbawa dito. Ang halimbawa ng salawikain ay ang una, sino gusto magbasa? This is that. Nagmakan ng kahitna isang salubong na wala. Para sa iyo, ano ang ibig sabihin ng salawikain? Para sa akin, kapag naghahangat ka ng mas mataas ka, na parang hindi mo naman talaga to. Parang maabot ka naman. Parang nasa science, mas parang Husay. Ang pangalawang halimbawa, then, Ang lumakad ng matuloy kung matuloy yung marami. Ang para sa akin ang ibig sabihin sa iyo, madalas-dalas kasi mga pagkakas sa buhay ay mas yung mga consequence na maaari. husay. Ang pangatlo, Tasha. kung ano ang ipinalit sa ano yung ginawa ko, Husay. Meron din. Ang pangapat. kapag may reaction mo ng tutunan, Ano, para sa iyo? Ibig sabihin. ano ko, parang may Husay. At ang panglima ay Joanna. Husay. Nanawaan ba ang salawikain? Ang sunod ay ang sawikain.
Sa Samigay naman ay nagbibigay dito ng aral sa magandang asal sa mga bata. At ito ay maikli lamang at mahirap ipaliwanag dahil iba ang tinutukoy o malalim yung pagkakagawa ng isang salita. Ang halimbawa ay ang una, Maria. Tulog ng langit, ibig sabihin ito ay biyaya. Sorry, then Joy, ang pangalawa. Bilang sa kanan, binananay. Sorry. Princess Anne. Pasang palad, matulungin. Sorry. Nanawaan ba? Opo. Ang sunod ay ang kasabihan. Ano din? Pakibasa. Kasabihan, karunungang bayan ang kasabihan na ang layo ay mailalarawan ng gawin, kilos at ugali ng tao. Dito sa kasabihan ay meron ding aral na magpupulot ng mga kabataan. At isa din ito sa magandang halimbawa ng kasangkapan sa pampanitikan dahil nilalarawan nito yung mga gawing kilos at ugali ng isang tao. Ang halimbawa ay ang una, Princess Anne. Dapat lahat tayo ay magkakabuti at ang kamatayan ay nakasunod parati. Okay. Ang pinapahayag dito, ang unang kasabihan ay dapat tayo kumuha ng kabutihan dahil hindi natin alam kung kailan tayo mamatay dahil ang kamatayan ay laging nakasunod sa atin. Hindi natin alam kung anong oras, anong araw, basta masunod na lang siya. Ang sunod, Maria, di ba? Ang batang matapat, pinagkamatiwalaan ng lahat. Ang pangalawang halimbawa ay ang batang matapat pinagkakatiwalaan ng lahat. Ang ibig sabihin nito ay pag naging matapat ka sa isang tao at ginawa mo rin sa iba, magkakaroon sila ng pagtitiwala sa iyo at yun, magkakaroon ng pagtitiwala. Ang pang-apat na halimbawa, ang pangatlong halimbawa ay ang gumagawa ng kabutihan hindi natatakot sa kamatayan. Pinapahayag dito na yung mga gumagawa ng kabutihan ay hindi sila natatakot sa kamatayan dahil tinatanggap nila yung kamatayan dahil doon din naman yung pupunta na. Diba? Nanawaan ba ang kasabihan? Ang sunod ay ang ito. Pamilya ba kayo sa bunto? Opo. Bunto. Para hindi mo ginagawang laro noon at papalimas sa mga tindahan, puntohan, tamayan, patay at iba pang mga okasyon. Itong gusto na ito ay may natatagong salita o sagot na maaaring ito ay matanong o dinidescribe niya yung sagot. Ang halimbawa nito ay mataas kung nakaupo, mababa kung nakatayo. Husay. Sino ang gustong magbigay ng halimbawa? Princess Anne. At lumalabas ay kulot.
mga magbibigay ng pundasyon? Sa pang halimbawa ay ang yung sa rosas niya. Sa pundasyon, ang rosas ay sumisimbolo sa kababaihan, pag-ibig, at sa kasarian ng mga iskardentifikan. Ano yan? Siya isang nakasasubira sa aming masaya pamilya. Sino pa? Nagawaan ba ang pundasyon? Lagi tandaan na ang pundasyon ay complicated yung kanyang kahulugan sa literal na kahulugan nito. Speaking of literal, ang huli ay ang dentasyon. Denotasyon. Ito ay karaniwang bigas sa literal ng hulugan ng salita o pangungusap. Katulad ng sinabi kanina sa konotasyon, ito naman ay kabaliktaran ng konotasyon. Ang denotasyon ay literal yung yung kahulugan o madali mong masasabi na isang denotasyon yun kasi literal yung kahulugan niya. Sa rosas, ito ay isang bulaklak na maaaring pula, puti, pink, at maraming pang iba. Ang isa pang halimbawa nito ay sino maaaring magbibigay ng halimbawa? Mahaba, maitim. Iba pang kulay. May brown, may puti. Puro. Sino pa? Wala na. Natamaan ba ninyo mga kasama ang pagpapalitan na nagbibigay ng sakta? Dahil dyan, meron ako inihandang palaro. Ang palarong ito ay tinatawag na partners. Ang bawat isa ay nagkakaroon na hatiin ko sa dalawa ang class
sa aking mga pagkakas. ng tao